Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halika na't ating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Sap Alka, User Tursem, Riomart Gloria, Renetang Gilig, Iris Gabriel, Valter Coco, Zek Gaming, Andy Fluo, Trigger, Ryzen Pangkoga, Jedi Agada, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan, sa patuloy na pagsulong sa kanyang layunin ay napapagtagumpayan, walang laban ang inuurungan dahil dito nakasalalay ang kanilang mga buhay. Sa was-iwas at paglangoy sa hangin ng kanyang mga bala ay pinaghihirapan, para lang maging malakas na top player, ay hinahamon ang malakas na kalaban, protektahan ang ngiti ng kanyang pamilya ay kanyang pinag-iingatan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Pumunta sa dungeon. Sa panibago at maaliwalas na araw sa apartment ng ating MC, ay bumungad ang isang screen mula sa computer at kitapos lang pala niyang bumili ng bagay mula sa larong metaverse, ngunit 2 buwan pa ito makukuha. At dahil dito napagdikit na lamang ng ating MC ang kanyang mga ngipin habang nakaupo sa tapat ng kanyang computer, anya ang metaverse ay magiging totoo na sa loob ng 25 araw at wala na siyang sapat na oras. Habang nakayukong nakakapit sa kanyang ulo sa pagkainis, nasabi niyang, at wala ng stock sa anumang tindahan. Tanong pa niya na talaga bang wala ng ibang paraan para maging rehistradong manlalaro si Yun. Dagdag pa niya habang naiinis na, kung ganun, kailangan niyang magsikap ng higit pa. Samantala sa labas, may mga taong nag-uusap. Sabi ng isa na, tingnan mo yung 2 babae. Ang ganda nila, mga celebrities ba sila? Tugon naman ng isa na, wow. Sabihin mo sakin, pareho silang maganda. Sabi naman ng isa na, gusto ko yung naka-white shirt. Sabi rin naman ng isa na, gusto ko yung naka-berde. Sila pala si Yon na kapatid ng ating MC, kasama niya ang kanyang kaibigan na si Huang Nianchu na nakasombrero. Natanong ni Nianchu na, kung tumawag ba siya dahil mayroong sasabihin. Samantala nakangiting iniisip ni Yon ang kanyang balak na ipakilala ang kanyang kaibigan sa kanyang kapatid. Si Nianchu ay maganda, sexy, at mula sa mayamang pamilya, at pinaka-importante sa lahat, siya ay mabuting babae. Kung magiging item siya ng ating MC, hindi na niyon kailangan pang mag-alala sa kanya. Habang nagtatakang nakatingin si Nianchu kay Yon dahil hindi agad ito tumutugon. Samantalang masayang itong sinagot na, hindi, namiss lang kita at gusto niyang tumambay. Well, ano naman ang pinagkakaabalahan mo? Matagal na nang huling kang nagti-text sa ating pangunahing group chat platform. Habang seryoso ito nakatingin kay Nianchu nang nagtatanong sa isip na, nakikipagkita ka ba sa ibang tao? Hindi ko hahayaan yung mangyari. Pag-aari ka ng aking kapatid. Sagot naman ni Nianchu na, tungkol dyan, hindi ko talaga alam kung saan magsisimula. Dagdag pa niya na, alam mo. Sabay nagagalit na isinigaw na, ang kanyang pamilya ay pinilit siyang maglaro ng online game. Samantala napanganga na lamang sa pagtataka si Yun sa kanyang narinig. Sa kabilang banda sa music garden, ay maririnig ang boses na nagagalit na nagsasabing, mukha bang kailangan ko ang iyong awa? Sino ka sa tingin mo? Ito pala si Crest habang malakas niyang sinampal ang isang babae. At natumba at bumagsak naman sa sahig ang babae nang namamaga ang kanyang mukha. Dagdag pa ni Crest habang nagsusumiklab sa galit na, naaawa ka ba sa akin? Hindi ko kailangan ang awa mo. Habang ang babae na nakahiga sa sahig ay sunod-sunod na niya itong pinagtatadyakan. Bagaman nakikita ito ng mga tao sa di kalayuan, ay wala silang magawa kundi magbulungan lamang. Sabi pa ng isang na, basura. Saktan ba naman ng isang babae, at hindi pa ito ang unang pagkakataon, inilalabas niya ang kanyang girlfriend sa tuwing siya ay nasa hindi maayos na timpla. Habang ang iba ay nagsasabing, anong basurang tao? Samantala napansin ito ni Crest at agad niyang sinigawan kung ano ang kanilang pinagbubulungan. At nagulat naman ang mga tao sa biglang sigaw ni Crest at sa takot ay umalis na lang ang mga ito habang humihingi ng paumanhin. Samantala napaluhod at sabay si Crest habang may matalas na tingin sa mga taong nag-alisan. At biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa kanyang bulsa. At ito na may kanyang sinagot,
Pinahahanap niya pala kung saan nakatira ang ating MC. Anya kung nahanap niya kung saan nakatira si Ye. Habang ang kanyang kausap ay sinasabing, hindi pa. At sinagot naman ito ni Crest na, hindi niya siya binayaran para mabaigo. Tugon naman ng kanyang kausap na, pakiusap pakinggan ako, ito ang bagay, at sinabi ang lihim na plano. Tugon naman ni Crest na, sigurado ka bang makukuha mo ang kanyang address sa gayong paraan? Tumugon naman ito ng oo, pangako. Dahil sa sinabi na palaki na lamang ng mata si Crest dahil nasisigurado ang binabalak na plano. Dahil dito sinasabi niyang, mabuti. Kapag nakuha na ang address ni Ye tsaka ang karagdagang kabayaran. Samantala sa Mirror Mystery Zone ay nag-online muli ang ating MC, at napatingin siya sa rangkang ng mga manlalaro, habang sinasabi niyang, ang pinakamataas na antas na makukuha mo ay 30. Sa kasalukuyan niyang antas, wala nang mga hamon dito para sa kanya. Sabay lingon sa ibang direksyon, at naglakad na nga upang pumunta sa dungeon para makapag-level sa ngayon. Ngunit napahinto siya nang mapansin niya ang kanyang kasalukuyang kagamitan. At nasabi niyang kailangan niya munang i-upgrade ang kanyang kagamitan bago sumabak sa labanan. At pumunta na nga ang ating MC sa equipment store upang may upgrade ang kanyang kagamitan. Ipinakikita ang mga items na naroroon tulad ng level 20 berdeng antas na baluting uri na may halagang 20,000 metacoin o 20 espesyal na kagamitan, at level 20 na asol na antas ng baluting uri na may halagang 50,000 metacoin o espesyal na kagamitan. Sa mga kagamitan na nakita ng ating MC ay animoy na dismaya at wala na itong masabi habang tinitingnan ang mga kagamitan. Sa huli na pagpasyahan niya na umalis na lamang at sinabi niyang pasensya na sa abala. Habang naglalakad na napapakamot sa ulo ay sinabi niyang, mayroong isang malaking disadvantage kapag nag-level up ka sa Mirror Mystery Zone dahil hindi ka makakakuha ng mga espesyal na item upang i-upgrade ang iyong kagamitan. Dagdag pa niya na, kung magle-level siya hanggang sa level 28 sa dungeons, makakakuha siya ng sapat na mga espesyal na item upang gumawa ng isang level 20 na asol na antas uri ng baluti. Habang patuloy sa kanyang paglalakad ay sinasabi niyang, kahit na mayroon siyang sapat na pera upang bumili ng isang set ng level 20 na kagamitan, ay maaabot niya rin ang level 30 sa lalong madaling panahon. Dagdag pa rito kailangan niya rin ng pera na nakukuha niya sa Mirror Mystery Zone para bumili ng mga gamit sa totoong mundo. Mas mabuti na pumunta siya sa dungeon upang makabuo ng pangkat para sa pagpapataas na antas. Hanggat makakabuo siya ng pangkat at makapasok sa dungeon, ang ibang mga problema ay malulutas, maging ito ang pag-level up o pag-equip ng mga kagamitan. Sa kabilang banda may ingay na mga boses ang nagliliparan sa loob ng Team Assembling Zone the Dungeon, kung saan dito bumubuo ng mga pangkat bago pumunta sa dungeon. May mga nagsasabing kailangan nila ng 2 manlalaro na nasa level 15. May iba naman naghahanap ng level 25 at level 30 at ibang manlalaro na kailangan ng bawat partido. Habang ang ating MC ay nakatayo lamang tinitingnan ang nagaganap sa kanyang harapan. Sa kabilang banda ang 2 manlalaro na nag-uusap ay may mahalagang tinatalakay. Sabi ng isa, narinig mo ba? Ang ikatlong koponan ng New Order ay nagpadala ng 10 mga manlalaro upang makipagsagupaan sa level 40 na Chaos Area at sila ay nabigo. Dagdag pa niya, hindi lamang na nai-reset ang kanilang mga antas, nawala rin nila ang lahat ng kanilang kagamitan. Dagdag pa nito, sila noon ay ang pinakamalakas na koponan sa Metaverse, ngunit ngayon sila ang pinakamahina. Nakakahiya naman. Tugon naman ng isa, ang narinig ko ay isang miyembro ng koponan ang pumatay sa mga natitirang miyembro upang makuha ang mga gantimpala sa domain ng mga ruins. Sagot naman ng isa, seryoso ka ba? Masyado naman walang awa yan. Sagot naman ng isa, ang mga gantimpala ay 10 ulit. Hindi ako nagulat na siya ay naging sakam. Anya habang nakatingin sa ibang manlalaro na naroon na, mayroong 4 na player cap mode sa dungeon, tulad ng 5, 10, 20, at walang limitasyon. Ang mas mataas ang cap, mas maraming gantimpala ang makukuha kapag natapos ang dungeon. Ngunit kapag pumasok ka sa dungeon, walang sino man sa mga miyembro ng koponan ang makakatakas ng buhay maliban kung makiklear ang dungeon. At ang Metaverse ay nag-reset ng mga antas at kagamitan ng mga manlalaro na namatay sa dungeon bilang parusa. Kaya ang mga manlalaro ay napakahigpit kapag nagre-recruit ng mga miyembro ng koponan at napakabantad kapag pumipili ng mga antas ng kahirapan.
Sa kasalukuyang lakas niya, dapat makasali siya sa isang 10 tao na koponan sa isang level 30 na dungeon quest. Ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, pipiliin niya ang isang 10 tao na koponan sa isang antas 25 na dungeon na misyon o isang 5 tao na koponan sa isang antas 30 na dungeon na misyon. Sa gayon, mas madali para sa kanya na makahanap ng isang koponan. Samantala sa una niyang pinuntahan na koponan para sumali ay siya ay tinanggihan, dahil ang gusto nila ay level 30 pataas na manlalaro, habang napapakamot na lang sa ulo ang ating MC. At sa pangalawang kupunan na kanyang pinuntahan ay muli siyang tinanggihan dahil wala siyang halos kagamitan. At sa pangatlong naman ay tinanggihan siya dahil mga miyembro lamang ng kanilang guild ang kanilang ni-recruit, habang napahawak na lamang ang ating MC sa kanyang ulo dahil sa sunod-sunod na pagtanggi sa kanya. Dahil sa mga nangyari na luhad habang nakahawak sa ulo na lamang ang ating MC habang sinasabi niyang, "Ako ang pro na tumalo kay Thunderbolt na nasa level 30 uploaded character." Dagdag pa niya na, "Huwag kayong kumuha ng batay lamang sa aking kagamitan at level. Sobrang matatagalan ito," dagdag pa niya. At dahil sa tingin niya ay wala na siyang pagpipilian ay tumayo na siyang nalulumbay. Samantalang may malakas na paghakbang ang ibinigay ng isang manlalaro at sinasabi niyang, kulang sila ng isang manlalaro, at tinanong nito ang ating MC na kung gusto niyang sumali. Sa pagtataka ay agad namang lumingon ang ating MC upang tingnan. Siya pala si Crest habang nakangiting nagtatanong, "Anya, Party Cup of 10, mapanghama na level 35 na antas sa mapanganib na lugar, kailangan nila ng isang karagdagang manlalaro para makabuo ng 10 kupunan," habang nakangiting nag-aanyaya sa ating MC. Walang higit pa sa magandang teamwork. Anya ni Crest, sila ay malakas na at nasa sapat na antas na upang maklear ang quest, ngunit kailangan nila ng isa pang manlalaro upang makapag-umpisa na habang nakatayong nag-uusap. Samantala napansin ng ating MC na pamilyar ang lalaking nag-aanyaya sa kanya. At dahil sa natagalan siyang tumugon ay lumingon na si Crest habang sinasabing kung ayaw mo, ay maghahanap na lang siya ng iba. Dahil dito nahihiyang sinasabi ng ating MC na, "Sandali, hindi yon ang ibig niyang sabihin, gusto kong sumali sa iyong pangkat." At dahil dito niyaya na ni Crest na tumungo sila sa iba pa nilang koponan. At sumang-ayon naman ang ating MC. Samantala ang Danger Zone o ang mapanganib na lugar na level 35 Dungeon Quest ay matatagpuan sa kalagitnaan ng Mushroom Mountain at ipinakikita ang location nito. Para sa mga walang sapat na pera ay kinakailangang pumunta sa pasukan ng dungeon sa pamamagitan ng paglalakad ng kanilang mga paa mula sa Mushroom City. Samantala ang mga mayroong pera ay maaaring gumagamit ng teleportation sa kanilang sarili ng direktahan sa kanilang destinasyong pupuntahan sa pamamagitan ng paggamit ng transportation gate sa Mushroom City. Sa kabilang banda, naghihintay na ang mga koponan na sa salihan ng ating MC, habang sila'y papalapit ay sinabi ng isang babae na, "Boss," nang sabihin nilang kahit sinumang manlalaro, hindi nila sinabi na katulad niya. Tugon rin naman ng isa na, "Bakit mo binabalik ang isang baguhan na may isang pangmalayuan na sandata?" Pangmamaliit nito sa ating MC. Base sa kanilang mga kasuotan at kagamitan ang mga manlalarong ito ay halata na sila ay mayaman na koponan. Habang makikitang nagkikintaban ang mga baluti at mga sandata ng manlalarong naruroon. At nakapukaw ito ng pansin sa ating MC, at nasabi pa niyang, ang kanilang mga baluti ay kumikinang ng lila o purple sa lahat ng bahagi. Ito ay nangangahulugang hindi bababa sa kalahati ng kanilang kasangkapan ay nasa antas ng kalidad ng pagkakaroon ng kahusayan, habang natutulalang tinitingnan ang mga manlalaro. Makakasama niya, dagdag pa niya, nangunguna ang mga equipment nila sa may maayos na kalidad. "Maaari ko bang nakawin ang mga ito?" Sabay taklab ng isang kamay sa kalahati ng kanyang mukha habang mahinang tumatawa. At may mukhang masiyahing manlalarong ang kamakaway at sinasabing, ang party cap na kailangan ay kumpleto na, at nagyayaya ng magpatuloy. Dahil gusto niya ng mag-level 40 ngayong araw. At biglang inakbayan ng kanyang kaibigan at kinausap, "Anya, level 40. Kung gayon kailangan mong i-upgrade ang iyong kagamitan sa susunod, di ba? Maaari bang bigyan mo ako kahit kaunti?" Pang-uuto nito. At tumugon naman ito ng, "Maaari, ibigay mo sa akin ang iyong kasangkapang sandata at hahayaan kitang pumili ng kahit anong 3 sandata na gusto mo." Dahil dito sinabi niya na lang na, kalimutan niya na lamang. Habang ang ating MC ay nakasunod sa may likuran ay iniisip niya na,
Ito ay isang simpleng pag-iisip. Silang lahat ay mabubuting mga tao na magiging mga gabay ko sa isang level 35 na dungeon. Samantala mapulang mga mata ang ibinigay ng mga manlalaro habang may malademonyong mga ngiti dahil nagtagumpay ang una nilang plano, habang sila'y nagpatuloy na sa kanilang pupuntahan. Sa kabilang banda sa loob ng dungeon ay pumapagaspas ang hangin sa maladesyertong kalupaan, nang biglang may lumabas na portal sa may kinaroroonan ng isang animoy isang matulis na bato, isa pala itong crystal. Hanggang isang paa ang lumitaw mula sa portal, sila pala ang koponan ni Crest na sinalihan ng ating MC ay nakapasok na sa dungeon, at agad itong napansin ng isang miyembro na isa itong uri ng depensa. At agad rin namang nag-utos si Crest upang maghanda, anya na palibutan ng crystal at bumuo ng depensa para dito. Dagdag pa niya na, kung sino ang makakaligtan ng halimaw at hayaan itong mahawakan ng crystal at pahirapan ng ating quest, ay magbabayad mamaya. At agad rin namang tumugon ang ibang manlalaro at pumwesto na sa kani-kanilang paligid ng crystal upang bantayan. Samantala nakatingin lang ang ating MC sa crystal habang nakatayong hinihintay ang paglabas ng notification ng quest. At lumitaw na ang notification na nagsasabing ang quest ay binubuo na, at ang transportation gate ay magsasara na, at tuluyan nang ang naglaho ang gate. At ang quest ay nabuo na, kailangan nilang protektahan ang tinatawag na Dark Energy Crystal, sa tatlong pagsulong ng mga halimaw o Monsters Wave, at ang HP ng crystal ay nasa 100, kapag bumaba ang HP ng crystal hanggang 0 ang quest ay matapos, at ang mga manlalaro ay mamamatay. Habang ito'y kasalukuyang binabasa ng ating MC, ay naririnig niya na ang papalapit na mga halimaw, sabay tinging sa ibang direksyon habang sinasabi niyang, nandito na ang mga halimaw. At maririnig ang mga nanginginig na lupa sa tapak ng maraming halimaw na nagpagalbok ng dinaraanan. At matatanaw ang mga malaking halimaw na animoy mga gagamba at malakas na dumadagandong habang ang mga ito'y agresibong sumusulong. Habang papalapit ang mga halimaw ay sinabihan ang ating MC na pumunta sa malapit sa crystal at wag hayaan na makuha ito ng mga halimaw. At sumang-ayon naman ang ating MC at nagsimula ng tumungo doon. At tumalon na ang mga halimaw upang umatake at hinanda naman nito ang kanyang malaking axe na sandata upang iwas-iwas. Sabay sigaw at nagpakawala ng malakas ng atake at nagpira-piraso ang mga halimaw. Gayon din naman sa ibang manlalarong kasalukuyan din lumalaban at ipinakikita ang kanilang mga kakayahan at kahusayan sa pakikipaglaban. At dahil malakas ang mga manlalaro ay walang makapasok na halimaw. Habang nakikipaglaban ang mga manlalaro ay pinanunod ito ng ating MC, anya na, nagtatrabaho sila bilang koponan o team, maaaring matagal na sila magkasamang naglalaro. Sa kabilang banda si Crest ay malakas na sinusuntok ang mga halimaw at biglang tumingin sa malapit niyang miyembro na nagbigay ng pahiwatig. Agad rin namang naunawaan ito ng lalaki at sabay ngiti. At biglang agresibong halimaw ang tumalon at ito'y nakalusot sa manlalaro. At agad rin namang napansin ng ating MC ang papalapit na halimaw, habang sinasabi ng isang manlalaro na, pigilan ito. Napangiti naman ang ating MC habang tinitingnan ang papalapit na halimaw, ay sinabi pa niyang, kahit sila ay maayos magtrabaho ng magkakasama, silang lahat naman ay mga manlalaro na nasa karaniwang antas lamang. Sabay mabilis na was-iwas ang kanyang pinakawalan sa halimaw at ito na may nangaghati, habang panandali ang inactivate niya ang chi energy na nagmistulang berde ang kanyang mga mata, dagdag pa niya na, sila ay mas mahina kaysa kay Thunderbolt na nakalaban niya sa arena. Ipakita ang kakayahan. Samantala ang unang pagsulong ng mga halimaw o Monsters Wave ay natapos na at ang pangalawang wave ay magsisimula makalipas ang 10 minuto. Habang makikitang naglalaho na ang mga bangkay ng mga halimaw sa paligid. At ang mga manlalaro ay kasalukuyang nagpapahinga. Sa kanilang pag-uusap ay tinapik na binabati ng masiyahing manlalaro ang ating MC, dahil napatay niya ang halimaw na nakalusot na nasa kalapit sa 10 antas na mas mataas kaysa sa kanya na may baguhang uri ng sandata, samantalang napakamot na lang ang ating MC sa kanyang ulo. Samantala sa kabila ang manlalaro ay napahampas na lang sa kanyang noo dahil smirong nakalampas na halimaw dahil sa kanya, na animoy inosenteng nagsisisi sa kanyang pagkakamali, anya pa niya na, hindi naman iyon dahil sa pagkakamali ng depensa, ngunit dahil sa biglaang pagkawala ni Xiaofeng, pagsasawsaw nito ng ibang manlalaro para sa balak na plano, ay hindi sana makakaligtaan ang nangyari kanina.
Samantala tinapik ito ng katabi niyang manlalaro at sinabing, ayos lang yun dahil hindi naman iyon ganun kalala. Hanggang tinatanong si Ye na kung gusto nitong sumali sa kanilang defense team, dahil kung yun ay mas matitiyak nilang makatapos ng quest. At dagdag pa ng katabi ng ating MC habang nakangiti na, maaaring imbentahin na lamang si Ye para sumali sa kanilang koponan ng permanente, pwede niyang palitan si Xiaofeng. Dagdag pa nito na, kung ano ang masasabi ng ating MC sa alok nila, anya, hindi lang makakatipid siya, ng oras sa paghahanap ng koponan para future dungeon quest, bukod dito ay makiklear din nila ang mataas na antas na dungeon ng magkasama kapag nagtutulungan ng mabuti. At excited namang tumugon ang ating MC na, kung seryoso ba yan? Ayos yan. At tinawag nito ang kanilang boss, tinatanong nito kung ano ang sa tingin niya. At sumagot naman si Crest nang nakangiti na, siguradong makakasali siya ngunit para maging miyembro ng koponan, ay kailangan ibigay ng ating MC ang totoong numero ng kanyang phone at address nito, para lang sa pag-iingat na kung muling mapatulad sa sitwasyon ni Xiaofeng. Samantala nakatingin lang ang ating MC at nakikinig lang sa kondisyong ibinigay. Anya pa ni Crest, tinuruan namin siya at tinulungan mo-upgrade ang kanyang kasangkapan, ngunit umalis siya nang walang pasabi at nagdulot ng problema sa aming koponan. Kung gusto mong sumali sa amin, sana maintindihan mo ang aming mga kondisyon. At pinag-iisipan ng ating MC ang kondisyon habang sinasabing, nauunawaan niya naman. Samantala nang marinig iyon ni Crest at ng kanyang katabing babae ay nagmalademonyong ngiti at mapanganib na tingin ang kanilang ipinakita dahil nangyayari ang kanilang mga plano. At biglang napangiti rin ang ating MC at tinatanong niya na, ito ba ang dahilan kaya inaanyayaan nilang sumali siya sa kanilang koponan? Dahil sa sinabi niya ay nagulat si Crest at ang kanyang katabing babae. Samantalang tumayo na ang ating MC, habang sinasabing, maraming mga manlalaro ang nasa team assembling zone, at ngayon ako ang kinuha nyo. At iyong sinubukan ang iyong makakaya para ipakita ang iyong mabuting pakikitungo at lakas, pagkatapos nating pumasok sa dungeon upang makuha ang aking interes. At sa huli ay inilabas mo rin ang kahinaan ng iyong pangkat o koponan, at nagpalusot ng isang halimaw upang patayin ko, na kung saan maaari mo akong imbentahan na sumali sa inyong grupo. Matapos mapagpega ng likuran ng kanyang pantalan ay dinagdag pa niyang, at lukuhin ako sa pagbibigay ng totoong contact impormasyon sa iyo. Habang tinitingnan ng ating MC si Crest na nakaupo ay tinanong niya ito na, ikaw si uploaded character manager ng bagong utos o new order hindi ba? Anya na niluko mo si Furryworks, na nakatalo kay Thunderbolts na uploaded karakter na nasa 22 antas at kinuha ang kanyang address. At ang kinalabasan, napunta sa intensively care unit, ang lalaking iyon na kung saan kailangan ng mahigpit na pangangalaga dahil sa lubhang pinsala at ngayon nanatiling hindi pa rin nakakalabas. Habang nagmalaberde ang kanyang mga mata at maayos na nakatayo sa harapan ni Crest ay sinasabi niyang, mukhang ako na ang susunod mula nang matalo ko ang uploaded karakter na si Thunderbolt na nasa 30 na antas. At yun ang dahilan kaya sinusubukan mo akong i-set up at makuha ang aking address para mapuntahan ako sa totoong mundo. At dahil sa sinabi ng ating MC ay nanggag-ilaw na ang mga mata ng ibang manlalaro. Samantala patuloy lang na itinatanggi ni Crest ang mga yun, at nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan habang nakangiting tumutugon. Ngunit binunot na ng ating MC ang kanyang pistol habang sinasabi niyang, hindi niya gusto ang hindi pagkakaunawaan, dahil gusto niya lang na magpanggap na baguhan at maklear ang dungeon kasama kayo, pero alam niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan pagtapos maluwat-hala ang iyong totoong layunin. Dahil kalaban na kayo ngayon. At ang kalaban ay dapat agad na binobura. At biglang nagdilim ang paligid sa pagtitimpi ni Crest dahil sa pagkabuking ng plano nila at sa sinabi ng ating MC, at unti-unti nang tumayo at lumakad papalapit sa ating MC. Gayon din naman ang iba nitong miyembro at pinalilibutan na ang ating MC ng mga sandatahang manlalaro. Habang sinasabi nila na, gusto mo bang burahin kaming lahat ng ikaw lamang? Dagdag nito na, sila ay nasa 10 antas na mas mataas pa sa ating MC. Nang biglang umatake ang isang manlalaro na nasa kanyang hiliran ngunit ito'y hindi naman kinababahala. At ipinakikita ang notification niya na ang kasalukuyang niyang lair na nasa 444 na ay bumaba sa 414 dahil na konsumo ang 30 chi energy,
At ang attack ay tumaas ng 1,500 sa susunod na atake, dahil dito isang bala lang ang naging katumbas ng HP ng umatake mula sa gilid. Dahil dito nagulat ang ibang manlalaro pati si Crest sa nangyari. At napasigaw na nagtaka ang mga manlalaro dahil napatay niya ito ng isang bala lamang. Samantala ang katawan ng manlalarong napatay ng ating MC ay unti-unti nang naghuhugis bilog, at tuluyan nang ang naging blue loot orb. Ito ay hinahayaan na ang manlalaro na makuha ang kanilang kagamitan o mga random ng bagay mula sa inventory ng napatay na manlalaro. Agad rin namang kinuha ito ng ating MC, habang sinasabi niyang, sino ang nagsabi na hindi ko kanyang makipaglaban kahit siyam pa kayo at ako lang ang mag-isa. At dahil sa sinabi ng ating MC ay nagngingit-ngit sa galit si Crest habang nakatingin, at sinabi niyang sabay-sabay na umatake at pagtulungang patayin ang ating MC. Samantala nanatiling nakatayo at nagmistulang umiilaw ang mga mata ng ating MC na animoy nananabik sa laban habang papa-atake na ang mga nakapalibot na mga kalaban dahil ito ay kanya ring inaabangan, sabay sabi ng lahat ng combat na katangian o attributes ay i-activate. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga katagalag ko.